Pinapayuhan ko ang mga mangingisda sa isla. Huwag mong ilagay ang buong buhay mo sa base ng tito mo sa Gandigsid. Pero ayaw nilang paniwalaan na ako ay isang batang minamalditahan at gustong manakaw ang kita. Umalis ka na. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo lang kumita ng dagdag mula sa mga paninda ko. Maaari bang hintayin ang base ng tiyuhin? Dahil sa polusyon ng tubig, malawakang pag-aayos ng mga lawa. Bumalik sila para kumatok. Nang buksan ko ang pintuan ng aking deep sea live storage. Masyado nang huli. Feng, bigyan mo ulit ng pagkakataon ang tiyuhin. Ihatid mo ang buhay na lalagyan kay Uncle. Ihatid ang batch ng pugita sa Seafood City. Ihatid sa Seafood City. Basta't mapanatili itong buhay. Madali lang pag-usapan ang presyo. Tama. Ayos lang kahit hatiin ang presyo. Feng, ikaw, pakiayos muna ang isang high-pressure pump para sa akin. Kung hindi, ang mga daang libong halaga ng deep sea goods ko, talagang magiging isang basang tumpok na lang. Na mabubulok sa lawa. Bakit ngayon ka lang? Sino ang makakapag-isip na biglang magbabago ang panahon? Yung cute na si Zhao Fugi. Na base ay nasil. Nagre-resulta pa tayo, hindi pa nga tayo makapagpalit ng tubig. May problema na ang tubig. Nauna na kitang pinaalalahanan. Hindi malinis ang pondo ng Zhao. Kayo mismo ang gustong yumakap sa malaking pondo. Gusto ninyong pumirma sa 3 kontrata na full package. Kahit na tayo ay magkapareho ng isla. Ngayon ay nakasakay ka na sa isang dayuhang korporasyon. Hindi naman pwedeng makita at hindi tumulong. Hindi nyo man lang pag-usapan ang lumang alaala. Lumang alaala. Noong una akong itinaboy ni Zhao Fugi. Nang humingi ako sa inyo ng makakain. Kayo'y may hawak na pangisda. Pinaalis nyo ako ng walang awa. Noong panahong iyon, ano ang ginawa nyo? Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa nakaraan. Feng, dumating na ang mga parameter para sa deep sea ballast. Yung mga bagong inaalagaan nating mga dekalidad na snoring octopus ay dapat nang ipadala sa kabisera. Feng, nang nagbigay ako ng payo, hindi nyo ako pinansin. Ngayon kahit si Haring Langit ay hindi na makakatulong. Hindi ko rin kayang kunin itong octopus na ito. Bumalik tayo sa 1 buwan ang nakalipas. Noong araw na iyon, nag-operate ako sa ilalim ng trench. Napakalakas ng presyon ng tubig sa ilalim ng trench ni Feng. Si Du Haiteng ay nakatali kay Taisan. Kung hindi na tayo aahon, malalagot ang decompression chamber. Hindi tayo pwedeng umatras. Ito ang pinakabihirang mutant na inahing pusit. Itaas ang mga proteksyon na damit sa pinakamataas na antas. Hawakan mo ako. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod. Sa wakas, nakuha ko ang malaking mutant na inahing pusit. Kasama ang puno ng mga itlog sa espesyal na lalagyan ng pangingisda. Pagkatapos lumutang sa ibabaw ng tubig, tumingin ako sa inang pugita na may kakaibang asul na liwanag at nag-iisip na ang inang pugita kasama ang mga itlog ay tiyak na kumita ng 3 milyon para sa tiyuhin. Bukas, babalik sa isla at kukunin ang napagkasunduang bahagi ng kita. Ang pera para sa operasyon ng kapatid na babae sa susunod na linggo. Ay sa wakas ay may solusyon na. Kinabukasan ng umaga, dala ko ang kahon ng buhay na may pinakamagandang inahing pugita. Diretso akong pumunta sa opisina ng tiyuhin kong si Zhao Fugi. Nang makita ni Zhao Fugi ang inahing pugita, nagniningning ang kanyang mga mata. Maingat niyang sinuri ito. Apo, Feng, tiyak na nakakuha tayo ng maganda ngayon. Di na nakapagtataka na natutunan ko sayo. Tito, yung napag-usapan natin noon. Yung batch na ito, 3 milyon ang halaga sa merkado. Kukuha ako ng 40% na bahagi, 1.2 milyon. Magpapaschedule na ang ate ko para sa operasyon sa susunod na linggo. Kailangan ko itong pera agad. 40%. Nangarap ka lang. Tito, napag-usapan na natin noon. Sabi natin, alam mo ba na ang paglabag mo ngayon ay nagdulot sa akin ng halagang 50,000 na deep sea diving equipment. Halos masira na ito. Pulang-pula na ang pressure gauge ng dekompresyon na silid. Babayaran mo ba ang pinsalang ito? Dahil ito ay napakabihirang inahing pusit. Kung hindi ka magre-risk, hindi mo ito mahuli. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Mukhang lumalakas ka na. Gusto mo na bang mag-isa? Sinasabi ko sayo, hindi ako magbibigay sayo ng kahit 1 sentimo para sa kargamentong ito. Kailangan mo pang bayaran ang pinsala sa aking kagamitan. Tiyo, hindi mo pwedeng gawin yan. Kailangan pa ng kapatid na babae ang bayad sa operasyon. Bayad sa operasyon.
Mukhang ikaw ang kailangan ng operasyon sa utak. Noong una, ako ang tumanggap sa'yo. Turuan kita ng teknolohiya sa paglangoy. Ngayon, humihingi ka na sa akin ng pera. Sa mga taong ito, nagbuwis ako ng buhay para sa iyo. Ilang magagandang bagay na ang nahuli ko. Tuwing sinasabi mo, hintayin lang na makapag-ipon. At ibabahagi mo sa akin ang kita. Ngayon, ang kapatid na babae ay nasa panganib. Ngunit wala ka man lang ibinibigay na sentimo. Ayaw talaga akong bibigay. Anong magagawa mo? Sino ba ang hindi nakakakilala? Sa pangalan ko, Zhao Fugi. Kung magpapakita ka ng gulo, papayagan kitang na hindi ka makakain dito sa isla. Kaya itong 3 milyong piso na madre na octopus. Kailangan mo akong bigyan ng pera. Ito ang pinaghirapan kong makuha. Nakita mo na ba? Patunay na ikaw ay lumabag sa patakaran. Aalis na ako para report ka sa Maritime Bureau. Hindi ka na muling makakapasok sa tubig sa buong buhay mo. Maliban na lang, na ibibigay mo na sa akin ngayon. Lumayas ka sa aking base. Mula ngayon, lumayo ka sa aking negosyo. CJ, aalis na ako. Ngunit itinatak ko ang utang na ito. Tandaan mo ito. Ikaw, isang maliit na cute. Anong alon ang mayaalok mo? Gusto kong umutang ng pera. Kailangan ng kapatid kong babae ng pera para sa operasyon. Hihintayin ko na makakuha ng susunod na trabaho para maibalik ko sa'yo. Narinig ko na tinanggal ka ni Zhao Fugi. Pero magaling ako sa trabaho. Siguradong makakakuha ako ng trabaho. Tama na. Nagsalita na si Zhao Fugi tungkol dyan. Sino ang may lakas na gumamit sa'yo? Ay talagang laban sa kanya. Akala mo bobo ako. Hindi ako naguguluhan. At naghanap ulit ng mga mangingisda. Si Xiaohe at iba pang mga kasamahan. Diretsong kinuha ni Xiaohe ang pangisda at itinutok sa akin. Lumayo ka, huwag kang makasagabal dito. Lumayo ka, huwag kang makasagabal dito. Kakatanggap lang ni Boss Zhao ng malaking order. Ikaw, malas ka talaga. Huwag mo kaming dalhin sa gulo. Tama. Parang cute na nagmamakaawa sa lahat. Naiilang ka ba? Ang araw ay lumiligid sa kanluran. Ang hangin mula sa dagat ay nagpapalamig sa akin. Tumunog ang cellphone. Tawag mula sa ospital ito. Ang boses ng nurse ay nagmamadali. Ito ba ay kamag-anak ni Lin Feng? Lumalala ang kalagayan ng pasyente. Kailangan agad na ayusin ang operasyon. Kung hindi, seryoso ang magiging resulta. Agad akong mag-iisip ng paraan. Pinipigilan ko ang aking mukha. Sa wakas, hindi ko na mapigilan ang mga luha. Sa mga sandaling iyon, si Xiao Cheng, ang diver, ay tahimik na lumapit. J. Feng. Ito ang 50,000 piso na naipon ko sa mga nakaraang taon. Kunin mo muna ito para sa emergency. Xiao Chen. Ikaw na. Huwag nang magsalita. Nailigtas mo ako noon. Kunin mo ang perang ito. Pero hindi ako makakasama sa'yo. May mga matatanda pa akong kailangang alagaan. Hindi ko kayang magalit kay Boss Zhao. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang tumakbo. Hawak ko ang sobre na iyon. Pakiramdam ko ay halo-halong emosyon. 5,000 yuan, kulang pa sa pambayad sa operasyon. Kahit na ang kalahati ay hindi pa. Pero kahit papaano, mapapanatili muna ang kalagayan ng ate ko. Pagkatapos kong dalhin ang pera sa ospital at magbayad ng deposito. Walang tiyak na layunin na naglalakad sa isla. Hindi ko namamalayan na nakarating na ako. Sa abandonadong shipyard. Matagal nang abandonado ito. Puno ng kalawang ang mga kagamitan. Pumasok ako sa isang sirang bodega. Bigla kong nakita sa sulok. Isang set ng abandonadong malaking kagamitan. Lumapit ako at tiningnan. Biglang tumalon ang puso ko. Ito ay isang malalim na dagat na simulation na buhay na silid. Lumuhod ako at maingat na sinuri ito. Na malalim na dagat na simulation na buhay na silid. Kahit nasira ang labas nito. Ngunit ang pangunahing sistema ng presyon ay naayos. At ang cyclic filtration device ay talagang buo pa. Ang ganitong kagamitan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Na kayang tumpak na gayahin ang presyon, temperatura at alat ng tubig. Mula sa mababaw na dagat hanggang sa malalim na dagat. Upang ang mga nahuling nilalang dagat ay makasurvive sa pinakamalapit na kondisyon. Sa kanilang orihinal na kapaligiran. Sinilip ko ang control panel para tingnan. Ang pangunahing problema ay nasira ang circuit board. Luma na ang pressure pump. May ilang sensor ding hindi gumagana. Sa mga taon nakasama ko si Zhao Fugi. At sa mga natutunan kong teknolohiya.
pati na rin ang mga karanasan ko sa ilalim ng dagat. Sa mga operasyon ko dito, lahat ng mga problemang ito ay kayang lutasin. Sa susunod na 3 araw at 3 gabi, halos hindi ako nakapikit. Inalis ko ang mga extrang circuit board mula sa abandonadong bangka, gamit ang mga piyesa na makikita sa dock. Unti-unting pinalitan ang mga sira na bahagi. Inalis ko ang pressure pump, linisin at muling ipagsama. Walang mahanap na piyesa para sa sensor. Gumamit ako ng pinakasimpleng mercury barometer, kasama ng electronic timer. Gumawa ako ng isang alternatibong aparato. Sa madaling araw ng ika-4 na araw, noong pinagana ko ang kuryente, ang buhay na silid ay naglabas ng mababang ugong. Nagsimula ng gumana ng maayos ang bomba ng tubig. Ang karaniwang tagapagpahiwatig ng presyon ay tumaas ng maayos sa itinakdang halaga. Nakatagilid akong nakaupo sa lupa. Tumingin sa makinang ito na muling nagkakaroon ng sigla. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa na mabuhay. Mayroon na akong ganitong buhay na silid. Makakakuha na ako ng mga order ng mag-isa. Hindi na kailangang magpakita ng pakikitungo sa kahit kanino. Pero dumadating ang pangunahing problema. Wala na akong pambili kahit piso. Hindi ko pa nga mapunduhan ang gasolina papunta sa dagat. Higit pa dyan, wala pa akong pambili ng barko. Kagat ng ngipin. Nagpasya akong sumubok ng 1 beses. Noong gabing iyon, sikretong pumasok ako sa pier ni Zhao Fugi. At nanghiram ng isang pinakasira na maliit na bangka panghuli na talagang nakatakdang itapon na at walang gumagamit dito. Nagpusta ako na hindi agad ito matutuklasan ni Zhao Fugi. Alauna ng madaling araw, nagmamaneho ako ng maliit na bangka patungo sa lugar na pinakapamilyar sa akin. Ngunit ito rin ang pinakamapanganib na kalaliman ng dagat. Dito ay isang zona na hindi pinapasok ng mga karaniwang mangingisda. Komplikado ang ilalim ng dagat at puno ng malalakas na agos na may makakapal na alga. Ngunit dahil dito, ang mga nilalang sa malalim na dagat doon ay ang pinakamataas na kalidad sa buong isla. Isinuot ko ang lumang wetsuit at dinala ang tanging tangke ng oxygen. Tumalon ako sa madilim na tubig. Lumubog. Patuloy na lumubog. Nakakaramdam ako ng matinding presyon sa eardrum. Patuloy akong gumagawa ng mga balance na galaw. Sa 30 metro sa ilalim ng tubig, halos wala ng visibility. Kailangan kong umasa sa pakiramdam at alaala para maglakad ng paatras. Biglang sumilaw ang liwanag ng flashlight. Sa isang bitak ng bato, ilang malalaking pusit sa kailaliman ng dagat ang nakatago sa loob. Ang pusit na ito ay madilim na pula, na may gintong mga batik sa mga tentacles. Ito ay isang patok na produkto sa pamilihan ng seafood. Mabibili ito ng hindi bababa sa 30,000. Huminto ako sa paghinga at dahan-dahang lumapit. Sa sandaling malapit na akong humawak sa pinakamalaki, biglang may isang ligaw na alga na sumulpot mula sa siwang ng bato at humawak sa aking binti. Dumating ang matinding sakit at nagsimulang pumasok ang alga sa aking bala. Pinipigilan ko ang sakit at ginamit ang aking pang-dive knife para putulin ang alga. At nahawakan ko iyon. Ang pinakamalaking octopus. Mabilis na isiniksik sa pamingwit. Hindi pwedeng manatili ng matagal. Ang pag-iisa lang ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kakayahang kumilos. Pinilit kong umangat. Sa wakas, nakalabas bago maubos ang hangin. Nang makasampa sa bangka, ako ay nanginginig na buong katawan. Ang mga binti ko ay namaga na parang labanos. Ngunit nang makita ko ang 5 masiglang octopus sa loob ng silid, ngumiti ako. Agad ko silang inilipat sa naayos na tangke ng buhay. Inayos ko ang presyon, temperatura at antas ng oxygen. Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga pusit na ito ay hindi lamang hindi naging mahina dahil sa stress ng pangingisda, kundi sa halip ay naging mas aktibo. Sa simulated na kapaligiran ng malalim na dagat, ang kanilang kulay ay mas maliwanag. Ang kalidad na ito ay mas maganda kaysa sa anumang mga produkto ng dagat sa merkado. Nang ako ay handa ng makipag-ugnayan sa mamimili, biglang tumunog ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Boses ng kausap. Mababa at malalim. Ikaw si Lin Feng. Narinig kong may hawak kang dekalidad na produkto mula sa malalim na dagat. Sino ka? Paano mo nalaman na meron akong stock? Huwag kang mag-alala. Ang pangalan ko ay Chen Yuan Hang. Ako ang tagapag-supply ng seafood sa Beijing. May nakakita sa akin. Yung dati mong binigay. Kay Zhao Fugi na nahuli. Yung larawan ng mutant na octopus. Interesado ako sa iyong teknolohiya. Yung inahing pugita ay kinuha na.
Ni Zhao Fugi. Alam ko, pero hindi iyon ang gusto ko. Ang gusto ko ay isang supplier na makapagbibigay ng dekalidad na mga produkto mula sa malalim na dagat. Ang marahas na pangingisda ay nagdudulot ng survival rate na wala pang 3% at mababa ang kalidad. Narinig kong nag-iisa ka na ngayon. Mabilis kang makakuha ng balita. Walang paligoy-ligoy. Ano ang mga paninda mo ngayon? Bisitahin ko ito ng personal. 5 piraso ng malalim na dagat na octopus na may gintong guhit. Kumpletong estado ng kaligtasan. Gintong guhit. Sigurado ka. Yung ganong uri sa merkado kalahating taon. Hindi mo sigurado makikita kahit isa. Sigurado ako. Kung gusto mong makita ang produkto, maaari. Pero may kondisyon ako. Sabi ko, kailangan ko ng paunang bayad. Naghihintay ang kapatid ko sa ospital para sa operasyon. CJ, ipadala mo sa akin ang address. Dadalhin kita sa loob ng 2 oras. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi problema ang paunang bayad. 2 oras ang nakalipas. Isang itim na van. Huminto sa harap ng abandonadong shipyard. Si Chen Yuanhang ay isang lalaking nasa 40. Nakaayos ng maayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanlikha. May kasunod siyang isang batang lalaki na may salamin, na may dalang propesyonal na kagamitan sa pagsusuri. Tumingin si Chen Yuanhang sa sira-sirang pabrika. At tumingin muli sa sugat sa aking binti, na hindi pa humuhupa ang pamamaga. Ikaw ay nag-aalaga ng buhay na seafood sa ganitong lugar. Hindi ako nagsalita. Diretso ko siyang dinala sa harap ng buhay na tangke. Nang lumabas ang 5 octopus, harapin si Chen Yuanhang. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na umakyat ang batang assistant, gamit ang kagamitan para suriin ang kalidad ng tubig. Sinusukat ang mga datos ng vital signs ng octopus. Oxygen level, salinity, pressure, lahat ay perpektong mga parameter. Ang mga pusit na ito ay umabot sa 78 ang aktibong index. Mas mabuti pa kaysa sa ligaw na estado. Itong kagamitan ay ikaw ang nag-ayos. Mga nakuha mula sa basura. Ikaw ang nag-ayos. Masaya ang pakikipagtulungan. Kukunin ko lahat ng 5 pusit na ito. Ang presyo sa merkado ay 3,000. Ngunit sa kalidad mo, ibibigay ko sa iyo ang 4,000. Kabuang 200,000. Nakuha na. Agad na pinagawa ni Chen Yuanhang ang transfer sa kanyang assistant. Sa sandaling natanggap ng cellphone ang notification ng deposito. Halos napuno ng luha ang aking mga mata. Ngunit si Chen Yuanhang ay sumunod. Ang mga salitang iyon ay labis na nagulat sa akin. Itinuro niya ang isang maliit na silid. Sa loob ng buhay na silid. Ano ang maliit na bagay na iyon sa loob? Sinundan ko ang kanyang daliri. At bigla akong kinabahan. Iyon ay isang napakagandang batang snow ring octopus. Noong una, akala ko lang nabihira. Kaya inaalagaan ko lang ng basta-basta. Lin Feng, alam mo ba kung ano ito? Ito ay isang napakahusay na snow ring octopus. Halos nawala na sa wild. Kung magagawa mong alagaan ito hanggang maging adulto at matagumpay na maparami. Hindi lang ito basta-basta. 10,000 ang maaaring sukatin. Kung gaano ito kahalaga. Isang ganap na natatanging snow ring octopus. Maibebenta sa auction sa Beijing ng 5 milyon. Kung makakapagparami ito ng maayos. Ito ay magiging patuloy na makinang nag-imprenta ng pera. Lin Feng, gusto kong makipag-ayos sa iyo para sa isang mas malaking negosyo. Ikaw ang tututok sa pag-aalaga ng snow ring octopus. Ako ang magbibigay ng pondo at teknikal na suporta. Kita ay hatiin sa 5-5. Ano sa tingin mo? Tumingin ako sa maliit na snow ring octopus na larva. Bigla akong naisip. Ang pagkakataon ko na makabangon ay dumating na. Ngunit sa mga sandaling iyon, mula sa labas ng dock, narinig ang malalakas na hakbang. Pumasok si Zhao Fugi kasama ang isang grupo, na may galit na anyo. Ayos ka, Lin Feng. Nagnakaw ka ng aking bangka, at naglakas loob ka pang makipagkalakalan sa labas. Yung barko na yon, sinabi mo na magre-rehistro na ito bilang depektibo. Bakit hindi ko pwedeng gamitin? Depektibo man, pag-aari ko pa rin ito. Ikaw ang nangupit muna. Ngayon, magrereklamo na ako at hulihin kita. Tingnan natin kung sino ang makakapagprotekta sa'yo. Ito ba si Chen Yuanhang na nakasimangot at umusad ng pauna? Tiningnan ni Zhao Fugi si Chen Yuanhang. Ay naku, mukhang ang boss na ito ay nandito para sa mga lamang dagat. Ako ang pinakamalaking supplier ng seafood dito sa isla, si Zhao Fugi. Itong si Lin Feng ay isa sa mga tauhan ko.
hindi magaling ang kanyang kakayahan, at mababa ang kalidad ng kanyang mga produkto. Kung gusto mong makakuha ng pinakamahusay na seafood, hanapin mo ako. Talaga? Meron ka bang gintong pattern na octopus? Meron. Siyempre, meron. Gaano man ang gusto mo, ibibigay ko. Sige, sabihin mo. Ganito ang itsura ng gintong pattern na octopus. Maaari ka bang magbigay ng tuloy-tuloy na supply? Ito ay nahuli ni Lin Feng. Hindi lang siya ang humuli. Gamit din niya ang sarili niyang binagong kagamitan. Inalagaan ito sa live chamber. Boss Zhao, nakita ko na ang mga produkto ng dagat mo noon. Magaspang na pangingisda at mababang kalidad na temperatura ng tubig. Hindi umabot sa 3% ang survival rate. Gusto mo pang makipag-usap sa akin tungkol sa supply? Lin Feng, itong teknolohiya mo ay natutunan mo sa akin. Ngayon, ginagamit mo ang itinuro ko sa iyo. Para agawin ang negosyo ko. Wala ka bang konsensya? Ang itinuro mo sa akin ay magaspang. Mga mangingisda at manggagawa sa pagpisil. Itong detalyadong teknolohiya ng pag-aalaga ay akin. Sariling pananaliksik. Ayos lang, maghintay kayo. Pupunta ako ngayon sa tanggapan ng dagat. Para i-report ang inyong iligal na pangingisda. At walang permit na operasyon. Sinasabi ko sa iyo, mag-isip ka ng mabuti. Ako si Chen Yuanhang, nagtrabaho ako sa larangang ito ng 20 taon. 1/3 ng mataas na antas ng pamilihan ng seafood sa kabisera. Nasa kamay ko. Kung susubukan mong galawin si Lin Feng, garantisado hindi ka na makabenta ng kahit isang isda sa kabisera. CJ, tama ka, matalino ka. Ngunit Lin Feng, huwag mong kalimutan. Ang mga mangingisda sa pulo ay mga tao ko. Ano ang magagawa mo mag-isa? Lin Feng, delikado ang sitwasyon mo ngayon. Malakas ang impluwensya ni Zhao Fugi sa pulo. Siguradong may paraan siyang gagawin laban sa iyo. Ang suhestyon ko ay, palawakin mo agad ang saklaw. At itayo ang sarili mong base. Ginoong Chen, wala na akong pambili ng upa para sa pabrika ngayon. Ganito. Magbibigay ako sa iyo ng 1 milyong pauna. Gamitin mo ang perang ito para umupa ng dockyard. Magtuon ng pansin sa pag-aalaga ng snow ring octopus. 3 buwan mula ngayon. Gusto kong makita ang unang batch ng mga ganap na snow ring octopus. Bukod dito, ang iyong snow ring octopus na larva, kailangan ng espesyal na trace elements mula sa malalim na dagat. Upang lumaki ng malusog, magpapadala ako ng eksperto para dito. Para gabayan ka sa pag-setup ng nutrient solution. Tandaan mo, yung batang ito ay maihalagang milyon ngayon. Huwag ka nang mag-alaga ng 3 pa. Ginoong Chen, huwag mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi lang ang teknolohiya ang tinitingnan ko. Mas matindi ang iyong lakas. Tulad ng mga taong tulad mo na. Nakakaahon mula sa kawalang pag-asa. Sila ang pinakamaasahang katuwang. Noong hapon na iyon, dala ko ang 1 milyong ibinayad ni Chen Yuanhang. Una kong dinala sa ospital. Ang buong bayad para sa operasyon ng kapatid. At nagrenta ng buong abandonadong shipyard. Sa susunod na linggo, hindi ako tumigil sa pagbili ng kagamitan. Pagbabago ng pabrika, nag-install ng high-pressure na sistema ng seguridad. Nang ang base ay nagsimula ng umunlad. Kuya Feng, si Zhao Fugi ay naglalabas ng mga pahayag sa mga nakaraang araw. Gusto nilang ipakita sa iyo ang kanilang lakas. Nung kagabi narinig ko siyang nakikipag-usap sa ilang tao. Parang balak nilang putulin ang iyong kable. Sige na, naghihintay ako sa kanya. Si Zhao Fugi kasama ang ilang tao na pumasok ng palihim sa repair yard. Kakalapit lang nila sa electrical box. Biglang lumiwanag ang nakasisilaw na spotlight. Kasunod nito, ang mataas na boltahe na bakod ay naglalabas ng humming na tunog ng kuryente. Nakatayo ako sa monitoring room. Zhao Fugi. Hindi na ito lugar para magpakasaya ka. Tumaas ang ulo si Zhao Fugi. Nakita ang spotlight at ang mga kamera na nakakalat. Biglang naging maputla ang mukha. Lin Feng, huwag kang manggulat. Dumaan lang ako para tingnan. Dumaan. Boss Zhao, mukhang propesyonal ang paraan mo ng pagdaan ah. May dala pang wire cutter. Hindi mura ang sistemang pangseguridad na ito. 360 degree na walang anggulo na pagmamanman. Nakakover ang high voltage na cable sa buong pader. Kung lalapit pa kayo ng isang hakbang, hindi ko maaasahan kung ano ang mangyayari.
Lin Feng, huwag kang masyadong magyabang. Tingnan natin kung gaano kakatagal magtatagal mag-isa. Bro, talagang matindi ang sistemang ito mo. Yung matandang lobo na si Zhao Fugi ay kailangang matikman din ang kabiguan. Salamat at naipaalam mo ng maaga. Kung hindi, talagang magtatagumpay siya. Kuya Feng, sa totoo lang, may ilang mga kasama pa sa isla. Gusto rin nilang sumama sa'yo. Pero natatakot silang maghiganti si Zhao Fugi. Hintayin na lang nila sandali. Kapag nakatayo na ako ng matatag, natural na bibigyan ko ng pagkakataon ang mga kapatid ko. Sa susunod na 2 linggo, ako ay buong puso na magtutuon sa pagpaparami ng snow octopus. Alinsunod sa gabay ng eksperto na ipinadala ni Chen Yuanhang. Naghanda ako ng espesyal na maliliit na mineral na nutrisyon mula sa malalim na dagat. Tumpak na pagkontrol sa mga parameter ng buhay na silid. Yung batang snow ring octopus ay mabilis na lumalaki sa maingat na pangangalaga. Ang mga tentacles ay mula sa 5 sentimetro ay naging 15 sentimetro. Ang kulay nitong snow red ay lalong sumisigla, at ang mga itim na bilog ay mas malinaw na rin. Sa sandaling iyon, biglang tumawag si Chen Yuanhang. Lin Feng, may isang malaking mamimili na gustong tumingin ng iyong snow ring octopus. Mataas ang alok ng kabilang panig. Pero ang kondisyon ay dapat matiyak ang matatag na supply. Ginoong Chen. Ngayon, isa na lang ang batang uri. Hindi pa panahon ng pagpaparami. Alam ko. Pero kailangan mong ipakita sa kanila ang potensyal. Maghanda ka na. Pagkaraan ng 3 araw, dadalhin ko siya para sa inspeksyon. Kung matutuloy ito, ang paunang bayad ay 500 milyon. Sinimulan ko ng sabik na ayusin ang base. Nakabili ako ng 2 set ng medium-sized live pods. 3 araw mamaya, dinala ni Chen Yuanhang ang isang kalalakihang nasa gitnang edad na may suot na salamin. Ang lalaking iyon ay may apelyidong Sun. Siya ang namamahala sa supply chain ng seafood dining sa isang 5 bituin na hotel sa Beijing. Naglibot si Boston sa base. Tumingin sa mga perpektong kondisyon ng mga produkto mula sa kalaliman ng dagat. Boslin, talagang mahusay ang iyong teknolohiya. Maganda rin ang iyong kontrol sa kalidad. Ngunit may tanong ako. Kaya mo bang masiguro ang matatag na supply sa mahabang panahon? Boston, huwag kang mag-alala. Palakiin ko ang operasyon. Sa loob ng 1 buwan, magkakaroon ako ng 5 malaking buhay na silid, na sabay-sabay na gumagana. 3 beses ang kapasidad. Ayos. Kaya magpa-preserve ako para sa 3 buwan mula ngayon. 5 adult na snow octopus ang unang batch. Paunang bayad, 500 milyon. Habang naghahanda tayo para pumirma ng kontrata. Sa labas ng base, biglang may kalabog na narinig. Ay! Ang negosyo ni Boss Lin ay malaki na talaga, Ngunit maaaring hindi alam ng mga boss na ang mga yaman sa malalim na dagat sa pulo na ito ay nasa aking kamay. Mismo, ibig sabihin, kung gaano karaming isda ang mahuhuli ni Lin Feng, ay nakasalalay pa rin sa amin mga mangingisda. Lin Feng, hindi kita pinapahirapan. Kung handa kang ibigay ang teknolohiya, makikipagtulungan tayo. Nangangako ako na magiging masagana ka. Kung hindi mo ito pahalagahan, mula sa sinumang pangkat ng pangingisda sa isla, makakatanggap ka ng isda. Nakatukso si Boston at tumingin sa akin. Alam ko, ito ang gusto ni Zhao Fugi. Pinipilit akong sumuko sa harap ng malaking mamimili. Zhao Fugi, akala mo ba interesado ako sa mga produkto nyo? Nakikita mo ba ang sarili kong bangka sa pangingisda? Kahapon lang dumating ang mga produkto. Simula ngayon, ako na ang manghuli at mag-aalaga. Hindi na kailangan pang magpakita ng galang sa sinuman. Tungkol sa inyo, mga mangingisda. Ngayon, sumama kayo kay Zhao Fugi at may makakain kayo. Maghintay lang kayo. Hindi na ito magtatagal. Magsisisi kayo sa pinili ninyo ngayon. Lin Feng, akala mo ba, dahil may bangka ka, kaya mong makipaglaban sa akin? Ang mga magagandang bagay sa dagat na ito ay mga natutunan ko sa mga nakaraang taon. Ikaw lang mag-isa sa dagat. Ano ang makukuha mo? Boston, pirmahan ang kontrata. Pagkalipas ng 3 buwan, tinitiyak kong maihahatid. Lin Feng, mag-ingat ka kay Zhao Fugi. Ang ganitong tao ay hindi kayang matalo. Siguradong may mga lihim na plano. Naiintindihan ko. Tama nga. Sa susunod na linggo,
Nagsimula si Zhao Fugi na magpalawak ng labis. Kumuha siya ng isang teknisyan na nagpakilalang eksperto sa aquaculture mula sa ibang lugar. Ang susi sa pag-aalaga ng buhay sa malalim na dagat ay sistemang may pare-parehong temperatura. Basta't maayos ang kontrol sa temperatura, maabot ang survival rate ng higit sa 70%. Si Zhao Fugi ay nahulog sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Walang mali dito. Kayo na lang ang manghuli ng isda. Walang ibang isipin. Sakop na ang aking temperatura na base. Bibilhin sa presyo ng merkado. Buong buhay na sakop 3 taon ang kontrata. Malaki ang loob ni Boss Zhao. Ipinapasok ko na ang lahat ng yaman ko. Tinitiyak kong makakakuha kayo ng pinakamagandang kalakal. Kasama si Boss Zhao, may makakain tayo. Pang-easy. Zhao Fugi, mukhang gusto niyang maging monopolyo ng lahat ng mga lamang dagat sa buong isla. Pumirma sila ng 3 kontrata. Baka talagang wala nang gustong mag-supply sa'yo. Hayaan mo silang pumirma. Magsasagawa ng problema, darating din yan. Pang-easy. Paano mo nalaman na magkakaroon ng problema? Matagal na akong nagtatrabaho sa kanyang base. Alam na alam ko na ang ugali niya. Si Wang Jiangwo ay halatang isang mandaraya. Tunay na eksperto sa malalim na dagat na aquaculture. Hindi lang basta binibigyang diin ang constant temperature. Ang kalidad ng tubig ang mahalaga. Para makatipid si Zhao Fugi, gumagamit sila ng mababang kalidad na sistema ng sirkulasyon ng tubig dagat na hindi kayang makamit ang mga pamantayan ng trace elements na kailangan ng mga organismo sa malalim na dagat. Dagdag pa rito, ang mga mangingisda ay tiyak na magiging masigasig sa pangingisda para kumita ng mas marami. Hindi magtatagal, hindi nakakayanin ang base ang bigat. Kailangan ba nating ipaalam sa kanila? Noong huli kong paalala, paano nila ako tinatrato? Binato nila ako ng harpoon. Sabi nila nagkakagusto raw ako sa pagtangkilik ng kita. Dahil ayaw nilang makinig. Hayaan na lang nilang harapin ang kanilang mga consequences. Kasalukuyang pinapalitan ang nutrisyon ng snow ring octopus. Biglang nakarinig ng ingay mula sa isla. Pumasok si Xiao Chen. Pang-brother. May malaking problema. Biglang bumagsak ang kalidad ng tubig sa base ni Zhao Fugi. Maraming isda sa ilang mga lawa. Ang nagsimula ng mamatay. Tara, tingnan natin. Nang makarating sa pintuan ng base ni Zhao Fugi, may isang malaking grupo ng tao na nagtipon na. Makikita sa pamamagitan ng bakal na pinto. Makikita ang kaguluhan sa loob. Dosenang mga manggagawaang nagmamadaling naglalagay ng chemical sa pool. Impossible ito. Maayos ang pagkontrol sa temperatura. Paano ito nagkaroon ng problema? Hindi mo ba sinabing walang kapintasan ito? Ngayon, milyon-milyong halaga ng produkto. Ang malalaglag sa mga kamay natin. Kaya mo bang bayaran ito? Boss Zhao. Maaaring ito ay dahil sa polusyon ng pinagmula ng tubig dagat. Hindi ito kasalanan ko. Boss Zhao, yung batch ko na nagkakahalaga ng 50,000. Nasa ilalim ng dagat, naubos na ang lobster. Kailangan mo akong bayaran. May 3 kontrata tayong pinirmahan. Naubos na rin ang aking pugita. 200,000, iyon ang lahat ng yaman ko. Si Zhao Fugi ay naguguluhan din sa oras na ito. Nakita niya ako sa labas ng pinto. Bigla siyang parang nakakita ng pag-asa. Parang dayami na tumatakbo papunta rito. Lin Feng, alam mo ang teknolohiya. Pakicheck nga kung ano ang nangyayari. Boss Zhao. Naalala ko, sinabi mo na hindi magaling ang teknolohiya ko. Mababa rin ang kalidad. Bakit ngayon naisipan mo akong kausapin? Feng, pasensya na sa ginawa ng tiyuhin ko sa'yo dati. Hindi mo na dapat alalahanin ang mga maliit na pagkakamali ng iba. Tulungan mo muna ang tiyuhin mo na malampasan ito. Ganap nang bumagsak ang kalidad ng tubig. Hindi na ito masasagip. At ang lider ng pangingisda na si Tio Liu at ang iba pa, ay sa wakas ay naunawaan na ang lahat ng kanilang yaman ay na-invest na sa base na ito na may constant na temperatura. Pagkatapos ng 3 araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng base ni Zhao Fugi ay kumalat sa buong isla. Matapos makatanggap ng reklamo ang regulatory agency, isinara nila ang base. Natuklasan nilang lumana ang mga tubo ng supply ng tubig na nagdulot ng pagtagos ng industrial na dumi sa tubig. At si Wang Jiangwo, upang maitago ang problema sa kalidad ng tubig, hindi otorisadong labis na pagdaragdag ng antibiotics na nagdulot ng pagbagsak ng buong ekosistema,
Ang pagkawala ni Zhao Fugi ay lumampas sa 8 milyon. Ang mga pangingisda na pumirma ng 3 kontrata ay talagang nawalan ng lahat. Nitong umaga, kakabukas ko lang ng pintuan ng base, ay nakita ko si Liu Shu, ang pinuno ng pangingisda. Nakasubsob ang isang grupo ng tao sa pintuan. El Feng, bigyan mo ulit ng pagkakataon si Tito. Tulungan mo muna si Tito sa buhay na imbakan. Ihatid mo ang batch na ito ng mga pugita sa Seafood City. Basta't mapanatili itong buhay. Madali lang pag-usapan ang presyo. Pwede ring hatiin ang presyo. El Feng, pakiayos mo muna ang mataas na presyo na bomba para sa akin. Kung hindi, ang mga daan-daang libong halaga ng mga kalakal mula sa dagat ay talagang magiging tubig na lang. At masisira sa lawa. Nakatayo ako sa pintuan. Na pinapanood silang malamig. Alam ni Tito Feng na may mga pagkakataong hindi ko kayo pinahalagahan. Pero lahat tayo ay nasa isang isla. Isipin mo na lang. Kaawaan mo. Ang matandang katawan na ito. Ano nang ginawa mo noon? Sino ang makakapag-isip na bigla na lang magbabago ang panahon? Yung cute na bata. Nasara ang base ng temperatura nito. Nadadamay tayo, wala na tayong oras para magpalit ng tubig. Magkakaroon ng problema sa tubig. Napaalalahanan ko na kayo noon. Hindi malinis ang pondo ng pamilya Zhao. Kayo ang gustong kumapit sa malaking tao. Kailangan talagang pumirma sa kontrata ng buong pakete ng buhay. Tayo rin naman ay nasa isang isla. Ngayon, nakipagsapalaran ka na sa mga dayuhang korporasyon. Hindi naman pwedeng hindi magligtas kapag nakita mong nangangailangan. Huwag na nating pag-usapan ang lumang damdamin. Lumang damdamin. Noong pinalayas ako ni Zhao Fugi, nang humingi ako ng pagkain sa inyo. Inisip ninyo akong maliit na paborito at tinusok-tusok ninyo ako ng sibat. Hinampas ninyo ako palabas. Noong panahon na yun, paano kayo? Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa nakaraan. Nasa panganib ang kapatid kong babae, kailangan namin ang pera. Pupunta akong mangutang. Sinasabi niya na ako'y cute. Ayusin ko ang buhay na imbakan at gusto kong gawin ito mag-isa. Sinasabi niya na ako'y naiinggit at gustong kumita ng madali. Ngayon, may nangyaring masama. Naalala niyo na ako. Dito na ang malaking boss. Si Chen Yuanhang ay kasalukuyang dumadaan. El Feng. Dumating na ang mga parameter ng pressure sa malalim na dagat. Yung bagong inaalaga ang batch natin ng mga dekalidad. Snow Ring Octopus. Kailangan na itong i-install at ipadala sa kabisera. El Feng, I Feng. Tulungan niyo ang mga kapatid. Hindi niyo pinapakinggan nung pinaaalalahanan namin kayo. Kahit na dumating pa ang Diyos ng langit, hindi ko pa rin matatanggap itong octopus na ito. Lin Feng. Ikaw, maliit na mahal. Noong araw, tinanggap ka ni Zhao Fugi. Ngayon, sobrang tigas ng ulo mo. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Pagtanggap sa akin. Itinuturing niya akong libreng manggagawa. Pinilit akong makuha. Walang ibinayad sa akin. At sinisisi pa ako na sinira ko ang kagamitan. Ganitong pagtanggap para sa iyo. Gusto mo ba? Tio Liu, nakita mo mismo ng personal. Bakit hindi ka nagsasalita? Ngayon, inilalagay ko ang salita dito. Noong una, paano kayo nagtrato sa akin? Naalala ko lahat. Ngayon, gusto niyo akong tulungan. Panaginip lang yan. Tama ang ginawa mo. Sa negosyo, ang pinag-uusapan ay mga patakaran. Hindi ito tungkol sa pakikisama. Kung magiging malambing ka, sa hinaharap, yung mga taong ito pa rin. Magpapatuloy na humithit ng yelo mo. Gino Chen, ang aming snow octopus. Nakahanda na. Kamusta na? Perpekto ang kalidad. Umabot na sa 79 ang aktibong index. Ang mga mamimili sa kabisera ay handa na ng 30 milyong cash. Naghihintay na lang para sa inspeksyon. Kapatid Feng. Nako, delikado na. Kagagaling lang ni Zhao Fugi sa Regulatory Bureau. Nagsumite siya ng formal na reklamo laban sa'yo. Sinasabi na ang iyong snowball octopus ay may dalang ipinagbabawal na uri. Sinasabing kailangang sirain ang lahat ng iyong mga kalakal. Si Zhao Fugi ay nagmamadaling gumawa ng paraan. Nais niyang isama ako sa gulo. Si Zhao Fugi na ito. Kung ayaw mong matalo, maglaro ka ng madaya. Pero hindi niya alam. Ang snow ring na octopus ay hindi naman ipinagbabawal na uri. Sa halip, ito ay isang pangunahing proyekto ng bansa. Isang uri ng siyentipikong proteksyon. Hello, si Professor Lee ba ito? Mayroon akong isang emergency dito. Kailangan ko na dalhin mo ang grupo ng mga eksperto. Kinabukasan ng umaga,
Ang mga tagapagpatupad mula sa ahensya ng regulasyon at si Zhao Fugi ay nagsuot sa pintuan ng aking base. Lin Feng, ngayon tignan natin kung saan ka tatakbo. Ang snow ring octopus ay naglalaman ng neurotoxin. Ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal na uri ng pagpapalaki, tapos ka na. Ginoo Lin Feng, kami ay nakatanggap ng ulat na kailangan suriin ang iyong inaalagaang puting pugita. CJ, pero humihingi ako ng presensya ng mga eksperto. Bakit ka pa nagkukunwari? Ang puting pugita ay isang karaniwang kaalaman. Akala mo'y makakalusot ka sa iyong mga palusot. Sa mga sandaling iyon, 3 itim na sasakyan ang pumasok sa base. Si Chen Yuanhang ay kasama ang 5 mga eksperto na nakaputi. Ang namumuno ay isang matandang propesor na may puting buhok. Siya ang nangunguna sa pananaliksik sa mga hayop dagat sa bansa. Otoridad sa larangan. Professor Li Xiangdong. Sino ang nagsabi na ang snow ring octopus ay isang ipinagbabawal na uri? Professor Lily. Ang pusit na ito ay hindi ba natatangi? Kakulangan sa kaalaman. Wild snow ring octopus. Tunay na naglalaman ito ng mababang antas ng pagkakaiba. Ngunit iyon ay dahil kumukuha sila sa malalim na dagat ng mga tiyak na algae sa ilalim ng artipisyal na pag-aalaga. Basta't maayos ang kontrol sa food chain. Ang snow ring octopus ay hindi lamang walang pagkakaiba. Ang natatanging protina sa loob nito ay may napakataas na halaga sa medisina. Maaari akong magbigay ng pagsusuri sa lugar. Kung ang batch na ito ng snow ring octopus ay may anumang problema, ako ang hahawak ng lahat ng responsibilidad. Kaya, pasensya na kay Professor Lee. Si Professor Lee kasama ang kanyang koponan ay papasok sa aking live specimen chamber. Maingat na obserbahan ang mga snow ring octopus. Kumuha siya ng sample upang suriin ang kalidad ng tubig. Sinusukat ang mga physiological indicators ng pugita. Kumukuha ng mga sample ng bodily fluids para sa pagsusuri. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Professor Lee na may dala ng pagsusuri. Ulat. Ito ay talagang isang himala. Ginoong Lin. Ang malalim na dagat na iyong na-configure ay may mikromineral na nutrisyon. Naganap na ginagaya ang snow ring. Nalikas na kapaligiran ng pugita. Ang mga pugitang ito ay hindi lamang nag-iisa. Ang snow ring protein sa kanilang katawan ay umabot sa 78% na puridad. Malayo sa mga ligaw na uri, ang grupong ito ng snow ring octopus ay hindi lamang hindi ipinagbabawal na uri, kundi isa pang pambansang kayamanan na mapagkukunan ng pananaliksik. Agad na iulat sa Bureau of Oceanography ang breeding basin ni Ginoong Lin bilang isang pangunahing proyekto ng proteksyon. Ginoong Zhao, ikaw ay sangkot sa sadyang paninira. Sumama ka sa amin para makipag-ugnayan sa investigasyon. Ako, narinig ko lang na may snow ring octopus na kakaiba. Nais kong isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Ang kamangmangan ay hindi dahilan. Ang sadyang paninira ay nakakaantala sa mga proyekto sa pananaliksik. May kaukulang legal na pananagutan ito. Mumingiti si Zhao Fugi sa akin. Punong-puno ng galit sa mata niya. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang magagawa. Matapos dalhin ng mga tagapagpatupad ng batas si Zhao Fugi. Ginoo Lin, napakahalaga ng iyong teknolohiya sa pagpaparami. Nais ng pambansang pananaliksik sa dagat. Makipagtulungan sa iyo para sa sabay na pag-develop ang medikal na halaga ng snow ring octopus. Professor Lei, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan ng dahan-dahan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang batch na ito ni Boss Lin ay maaari nang ipagkalakal ng maayos, di ba? Magbibigay ako ng otoritatibong ulat ng pagsusuri. Sa hapon ng araw na iyon, dinala ni Chen Yuanhang ang mga mamimili mula sa kabisera para suriin ang mga produkto. Nang makita ng mga mamimili ang napaka-aktibong at perpektong hitsura ng snow ring na octopus, agad silang nagdesisyon. Hindi lamang sila sumang-ayon sa orihinal na presyo na 30 milyon. Nagdagdag pa sila ng 1 milyong paunang bayad. Naka-schedule ang supply para sa susunod na 6 na buwan. Hawak ko ang 40 milyon na pumasok. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na lasa ng pag-angat. Ngunit sa oras na akala ko, lahat ay tapos na. Pang! Si Zhao Fugi ay pinalaya na. Nahanap niya yung mga grupo ng pangingisda na walang pinanggalingan. Sabi niya, kung tutulungan nila siya, mapapahiya ka ng husto. Pagdating ng panahon, hati-hatiin nila ang iyong base. Anong mga palusot pa ang gagawin niya? Narinig ko na plano niyang ipahawak sa kapitan ng pangingisda
Nagkunwari si Tio Liu na makipagsabuatan sa iyo. At sinamantala ang pagkakataon para nakawin ang iyong snow ring na octopus. Teknolohiya ng pagpaparami at mga plano ng buhay na silid. Akala ko ito ang balak niya. Lin Feng, ang paglabas ng teknolohiya ay napakamapanganib para sa atin. Gusto mo bang hanapan ko ng tao si Zhao Fugi? Hindi kailangan. Dahil gusto nilang maglaro. Sasama ako sa kanila hanggang sa dulo. Akala ni Zhao Fugi na sa pagnanakaw ng teknolohiya ay makakabawi siya. Ngunit hindi niya alam na ang tagumpay sa pagpaparami ng snow ring octopus ay palaging nakasalalay sa hindi ito kagamitan at mga guhit, kundi ang espesyal na timpla ko ng mga nutrient na mineral mula sa malalim na dagat. Walang ganitong timpla. Kahit nadalhin ang katawan ng biktima, hindi mabubuhay ang snow ring octopus ng higit sa 3 araw. At ako ay may pagkakataong gamitin ito para kay Zhao Fugi at sa mga mapagmataas. Naghanda ng isang sitwasyon na hindi na makakaahon. El Feng. Alam ni Tio Liu na nagkamali siya noon. Ngayon ay espesyal na dumating para humingi ng tawad. Nangyari na iyon. Pumasok ka at maupo. El Feng ang ganda ng base mo. Kung sana nakinig si Tito sa'yo noon, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Tito Liu, sino ang makakaalam na si Zhao Fugi ay magkakaroon ng ganitong malaking problema sa base? Tama nga. Ngayon, tayong mga tao ay nawalan na ng paraan para mabuhay. Ipinautang na namin ang bahay. Naibenta na rin ang bangka. Naghihintay ang buong pamilya na kumain. Apo Fong. Ngayon, ang negosyo mo ay sobrang laki na. Pwede bang sumama si Tio sa'yo sa trabaho? Kahit matanda na si Tio, pero magaling pa rin siyang manghuli ng isda sa dagat. Sisiguraduhin kong makuha mo ang pinakamagandang paninda. Tio Liu. Hindi dahil ayaw kong tumulong. Pero ngayon, bagong nagsisimula pa lang ang base. Kaya hindi muna kailangan ng maraming tao. El Feng. Tio, wag na kayong bayaran. Basta may makain lang, ayos na. Isipin mo na lang na kaawa-awa. Kaawa-awang tito na ito. Matanda na siya. Sige, ganito na lang. Tito Liu, tulungan mo muna akong ayusin ang ilang mga gawain. Ayusin ang lambat, mga kagamitan sa paglilinis. Buwan-buwan. Bigyan ka ng 5,000. Sige, salamat, El Feng, salamat. Mula noon, si Kapitan Liu araw-araw dumarating ng tama sa base para magtrabaho. Mukha siyang masipag at masigasig. Sa totoo lang, palihim siyang tumitingin sa proseso ng operasyon ng buhay na kabina at sa iba't ibang parameter na setting. Akala ko hindi ko napapansin. Gawin lang ang dapat gawin. Sa huling gabi ng linggo, sadyang inilagay ko ang manual ng pagpaparami ng snow ring octopus at iba pang mga kagamitan. Ang bahagi ng plano ng buhay na kabina ay nakalagay sa mesa ng opisina. At saka nagkunwaring pupunta sa lungsod para bumili ng kagamitan. Iniwan niya ang base. Ipinapakita ng monitoring na hindi pa ako kalahating oras mula nang umalis. Si Kapitan Liu, ang uncles, ay pumasok ng palihim sa opisina. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang mga dokumentong iyon. Pagkatapos, maingat siyang lumapit sa espesyal na buhay na kahon para sa puting pating. Ginamit niya ang nakareserbang susi na iniwan ko. Mabilis na inilagay sa handang-handang, portable na kahon ng buhay. Matapos gawin ito, pinatay niya ang backup na breaker para magmukhang sira ang kagamitan. At saka siya nagmadaling umalis sa base. Si Xiao Chen ay nananatili sa monitoring room. Tawagan mo ako pagkatapos mong mapanood ang buong palabas. Pang! Nahulog na siya sa bitag. Nakuha na ang lahat ng bagay. Mabuti, ipaalam kay Chenzong. Ihanda niya ang lahat. Susunod, maghintay na lang tayo sa magandang palabas. Babalik ako sa base. Nalaman na nakasara ang backup na switch. Kulang ang isang babaeng isda sa octopus tank. Nagkunwari akong naguguluhan. Tumawag ako sa lahat ng dako. Pati na ang Vihi. At sa oras na ito, masaya na si Zhao Fugi. Kinuha ni Captain Liu ang mga ninakaw na impormasyon. At ang inang snow ring octopus. Ipinasa kay Zhao Fugi. Ayos. Napakabuti. Sa teknolohiyang ito, hindi lang ako makakaahon, kundi matitindig ko rin si Lin Feng. Hello, M.L. Smith. Nakuha ko ang pinakapangunahing teknolohiya sa pagpaparami
at isang inahing isda na may itlog. Inaanyayahan ko sila na dumalo sa susunod na buwan. Sa gaganaping International na Seafood Exhibition sa Beijing. Narinig ng mga kapitalista ang medikal na halaga at potensyal ng merkado ng snow ring octopus. Maraming nagsabing interesado sila. May ilan pang ang nagbayad agad ng reservation. Si Zhao Fugi ay sobrang tuwang-tuwa. Kinabukasan, ayon sa nakaw niyang plano, nagtayo siya ng isang peking buhay na warehouse. Inilagay niya ang isang inang isda doon. Ngunit ang hindi niya alam ay, nasa plano, sinasadya kong hindi isama ang pinakamahalagang bahagi, ang kaligtasan ng snow ring na pugita, na 80% ay nakasalalay sa aking eksklusibong, nakaayos na, nutrisyon ng mineral mula sa malalim na dagat. Lahat ay itatago sa isip. Walang ganitong uri ng nutrisyon. Matapos umalis ng snow ring octopus sa aking buhay na silid, ang espesyal na protina sa loob nito ay magsisimulang humina sa loob ng 72 oras at maglalabas ng napakabaho na amoy. Samantalang ang ginamit ni Zhao Fugi ay karaniwang tubig dagat, kasama ng mga nutrisyon na mabibili sa merkado. Hindi umaabot sa pamantayan ang mga additives. Naupo ako sa opisina, 455. Naupo ako sa opisina. Tinitingnan ang nakasulat sa kalendaryo ng petsa ng seafood exhibition. Lin Feng, talagang hahayaan mong si Zhao Fugi na dalhin ang iyong octopus sa exhibition. Ano ang gagawin kung magtagumpay siya? Huwag mag-alala, Ginoong Chen. Hindi siya maaaring magtagumpay sa exhibition sa loob ng 3 araw. Hintayin mong makita siyang mapahiya sa harap ng lahat. Samantalang si Zhao Fugi ay masigasig na naghahanda para sa kanyang plano ng paghihiganti. Hindi niya alam, malapit na siyang pumasok sa isang walang hanggang kailaliman International Seafood Exhibition. Gaganapin sa pinakamayaman na convention center sa Beijing. Mga supplier ng seafood mula sa iba't ibang panig. Mga higanteng kumpanya sa pagkain at inumin. Mga dayuhang kapital ay nagsasama-sama. Tumutunog ang buong lugar ng tao. Nagtayo si Zhao Fugi ng isang kapansin-pansing booth na espesyal na inayos ng marangya. Nakasuot siya ng bagong suit na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Sa gitna ng booth, nakatayo ang kanyang peking buhay na warehouse na may laman na ninakaw mula sa aking base. Dumating na snow ring na octopus na inahin, na dahan-dahang lumalangoy sa tubig. Ginoong Zhao, ito na ang sinasabi mong pinakamahusay na snow ring na octopus. Tama iyon. Ito ang nangyaring resulta ng aming koponan pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik at pag-aalaga sa pinakamagandang uri. Hindi lamang natatangi at napakataas ng medikal na halaga nito. Makasisiguro ba kayo ng tuloy-tuloy na supply? Nakita mo na ba? Nakuha na namin ang buong teknolohiya sa pagpaparami. Walang problema sa kapasidad ng produksyon. Basta't magpirma tayo ng kontrata. Sa loob ng 3 buwan, may papadala na namin ang unang batch. Habang si Zhao Fugi ay handang kunin ang kontrata para pirmahan. Sa kabilang bahagi ng venue, may narinig na kaguluhan. Pumasok si Chen Yuanhang kasama ako. At si Professor Li Xiangdong. Bagaman simple ang ayos ng aming booth, nakadisplay ang 3. Ang adult na snow ring octopus ay talagang kapansin-pansin. Sila ay may malaking katawan. Ang kulay snow red na katawan ay nagniningning na parang hiyas sa ilaw. Ang itim na mga guhit ay malinaw at perpekto. Ang mga tentacle ay maluwag na nakabuka. Ito ay kasalukuyang nasa bansa. Nag-iisang tagumpay. Pinakamahusay na snow ring octopus na pinalaki ng tao. Napatunayan ng mga otoridad. Ang purong antas ng snow red protein ay umabot ng 78%. May napakataas na halaga sa pananaliksik at medisina. Lin Feng, ninakaw mo ang aking teknolohiya at naglakas loob ka pang makilaho. Boss Zhao, sabi mo nga iyon baligtad. Sino ang nagpadala kay Kapitan Liu sa aking base para magnakaw? Anong pinagsasabi mo? Itong teknolohiya ko ay ako ang nag-develop. Ginoong Zhao, ang teknolohiya ng pag-aanak ni Lin Feng ay sinubaybayan at sinuri ko ng buo. May kompletong record sa pananaliksik. Saan nanggaling ang iyong teknolohiya? Gusto mong sabihin ng publiko ng malinaw. Yung ilang mga kapital sa ibang bansa, nagmumungkahi na magtama ng tingin. Nagsisimula na muling suriin ang sitwasyon. Ginoo Zhao, parang hindi tama ang kalagayan ng iyong octopus. Ang 3 kulay ay medyo madilim. Ang mga pang-ugnay ay medyo matigas.
Maaaring dahil sa mahabang transportasyon. May ilang reaksyong stress. Maya-maya ay magiging maayos na ito. Ngunit sa susunod na 2 oras, ang kalagayan ng puting singsing na pugita ay mabilis na bumagsak. Ang kulay nito ay mula sa maliwanag na puting-pula. Naging madilim na kayumanggi. Ang mga pang-ugnay ay nagsimulang humiwalay ng walang lakas. Ang buong katawan ay nagkukumot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magturo-turo. Boss Zhao, hindi ba't ang pusit mo ay malapit ng mamatay? Bakit ang pagkakaiba nito kay Boss Lin ay napakalaki? Si Zhao Fugi ay pawis na pawis sa noo. Sobrang nag-aayos siya ng mga parameter ng live chamber. Ngunit walang epekto. 1:00 ng hapon. Isang napakadramatikong eksena ang nangyari. Biglang nag-umpisang kumabog ang snow ring octopus. Nagsimula itong maglabas ng itim na malagkit na likido sa ibabaw ng katawan. Agad na sumunod ang isang alon. Nangingit na amoy ang kumakalat. Ang mga tao sa paligid ay nagsusumbong ng ilong at umatras. Ito ang snow ring octopus. Sintomas ng Jin na nagiging mahina. Ipinapakita na ito ay umalis na. Sa isang partikular na kapaligiran ng nutrisyon, mas malala pa ay ang mga nerbiyo na nabuo sa proseso ng pagbagsak. Ang tanging sangkap ay kumalat na sa mga likido ng katawan. Ang pusit na ito ay may matinding tanging sangkap na. Ginoong Zhao, hindi ba't sinabi mo na, nasa iyo na ang kumpletong teknolohiya? Ano nang nangyari? Ako, hindi ko alam. Ming-Ming, ayon sa mga datos na ginamit, natulala si Kapitan Liu ng pangingisda. Wala siyang inaasahang ganitong resulta. Sa oras na iyon, dumating ang mga gwardya ng sentro ng eksibisyon. Dahil may nag-ulat na si Zhao Fugi ay nagpakita ng mga bihirang nilalang. Mas grabe pa, yung mga nadaya sa mga banyagang kapital ay agad na nag-report sa V. Na inakusahan si Zhao Fugi ng pangangalakal na panlilinlang. Agad na nakontrol ng uncle at ng security ng expo. Ang lugar. Pinaghiwalay nila ang booth ni Zhao Fugi. Yung snow ring octopus ay tuluyang natunaw sa isang patak ng itim na puti na naglalabas ng matinding amoy. Mga profesional na tagasuri na nakasuot ng protective gear ay dumating para kumuha ng sample upang kumpirmahin ang nilalaman ng CG. Si Zhao Fugi ay nakadapa sa lupa. Ang kanyang mukha ay maputla tulad ng papel. Ginoong Zhao, ginagamit mo ang peking teknolohiya para mandaya ng aming paunang bayad. Paano natin ito bibilangin? 3 kaming nagbayad ng 5 milyong dolyar. Kailangan mong ibalik ang buong halaga. Kung hindi kami ay maghahanap ng legal na paraan upang ituloy ito. Akala ko talaga kumpleto ang teknolohiya. Biktima rin ako. Biktima. Alam mong wala kang kumpletong teknolohiya. Pero naglakas loob ka pa ring pumirma at tumanggap ng pera. Ito ay panlilin lang. Alam mong wala kang kumpletong teknolohiya. Kumuha rin ng bayad. May problema ang ganitong asal. Ginoong Zhao. Ngayon, may mga nag-ulat na ikaw ay may hindi tamang gawain sa pakikipagtulungan. Mangyaring sumama sa amin upang magpaliwanag. Siya, si Lin Feng ang nagdulot nito. Sinasadya niyang ibigay sa akin ang hindi kumpletong impormasyon. Nagtakda ka ng bitag para ako'y pumasok. Boss Zhao, ikaw ang nagpadala kay Captain Liu para magnakaw ng teknolohiya sa aking base, di ba? Ang mga nakuha ay hindi kumpleto. Sino ang dapat sisihin? At saka, ang snow ring na octopus. Ang teknolohiya ng pagpaparami ay labis na komplikado. Ang susi ay ang eksklusibo na formula ng nutrisyon. Ang formulang ito ay resulta ng maraming taon ng pananaliksik ni Ginoong Lin. Paano ito maaring isulat ng basta-basta sa mga dokumento? Tumingin ang tiyuhin sa kapitan. Ikaw ang kumuha ng hindi dapat kunin ng tao ang mga bagay na ito. Kumuha lang ako ng ilang dokumento at isang sample. Sabi ni Boss Zhao na makakatulong ito sa lahat na may kinalaman sa hindi tamang pagkuha ng mga pangunahing teknikal na impormasyon. Kailangan mo ring makipagtulungan at ipaliwanag ang sitwasyon. Bumalik tayo at gumawa ng tala. Si Zhao Fugi ay desperado. Nang nakatingin sa paligid, alam niyang tuluyang siyang lugi ngayon. Hindi lang siya haharap sa kaso kriminal, kundi kailangan din niyang magbayad ng milyon-milyong dolyar na paunang bayad. Yung natitirang ari-arian niya, hindi sapat para makabayad. Nagpapatuloy ang eksibisyon. Punong-puno ang aming booth ng mga mamimili. Yung 3 perpektong estado. Ang snow ring octopus ang naging focus ng lahat. Patuloy na may mga nag-aalok ng mataas na presyo para bilhin ito.
Si Chen Yuanhang ay nakikipag-usap sa iba't ibang mamimili. Minsan ay tumitingin siya pabalik sa akin at nagtataas ng malaking hinlalaki. Ginoong Lin, sobrang matindi ng bitag na itinakda mo sa pagkakataong ito. Ngunit interesado ako. Paano mo natitiyak na ang snow ring octopus ay aalis sa iyong nutrient solution? Siguradong magkakaroon ng problema sa exhibit. Ang blood ring octopus ay labis na sensitibo sa kapaligiran. Mayroon sa aking nutrient solution ng mahigit 10 uri ng deep sea trace minerals. Sukat ay eksaktong 1/1,000. Pagkatapos nilang umalis sa environment na ito, ang kanilang sistema ng metabolismo ay masisira sa loob ng 72 oras. Naintindihan ko ang tamang oras. Alam kong magmamadali si Zhao Fugi na sumali sa exhibit. Kaya sinadyang hinayaan siyang nakawin ito. Ang matanda ay mas matalino. Talagang talo si Zhao Fugi sa pagkakataong ito. Pumirma kami ng kontrata na nagkakahalaga ng 200 milyon. Kasama na rito ang kontrata para sa supply ng snow ring octopus. At maraming institusyong pananaliksik ang nagnanais. Malam na, sa harap ng base, may grupo na namang nagtipon. Sila yung mga sumama kay Zhao Fugi noon. Mga mangingisda na walang ibang pupuntahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nandito para humingi ng tulong sa akin, kundi para humingi ng trabaho. Nakatayo si Xiao Hin ng pangingisda sa lupa. Ang boses niya ay pabulong. Boss Lin, alam naming nagkamali kami. Hindi kami dapat ganun sa iyo noon. Ngayon, si Zhao Fugi ay nakulong na. Wala na kaming ibang paraan para mabuhay. Pakiusap, bigyan mo kami ng makakain. Tinitigan ko sila. Naalala ko noong pinatalsik ako ng harpoon mula sa pier. Yung eksena noon. Parang halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Paano niyo ba ako tratuhin noon? Alam na alam ko lahat. Pero, hindi ako katulad ni Zhao Fugi. Hindi ako makakapanood habang nagugutom ang mga kababayan ko. Ngunit sabihin ko na ang totoo. Kung gusto mong makipagtrabaho sa akin, kailangan mong sundin ang aking mga patakaran. Kung ikaw ay mandaraya at hindi tapat, umalis ka dito, Boss Lin. Tiyak na magtatrabaho tayo ng tapat. Hinding-hindi nagsisinungaling. Magsisimula bukas. Sundin muna si Xiao Chen. Matutunan ang standard na proseso ng pangingisda. Ang sahod ay ayon sa merkado. Maganda ang trabaho, may bonus. Kung hindi maganda ang trabaho, aalis agad. Kuya Feng, talaga bang balak mong gamitin sila? Paano kung muling magtaksil sila sa atin? Xiao Chen, kailangan nating tumingin sa hinaharap. Ang gusto ko ay hindi paghihiganti, kundi ang magtatag ng bagong mga patakaran. Sa susunod na buwan, pumasok ang base sa mabilis na yugto ng pag-unlad. Sinunod ko ang standardized na proseso para sanayin ang mga mangingisda mula sa kaligtasan sa paglangoy hanggang sa pag-uri ng mga produkto sa dagat. Bawat hakbang ay mahigpit na pinangangasiwaan. Ang mga dating mayabang na mangingisda ay nag-aral ng masigasig sa pagkakataong ito. Dahil alam nila, ito na ang huling pagkakataon. Tripled ang kapasidad ng base. Hindi na maubusan ng order. Sa gabing ito, ako ay nagsusuri ng bagong batch ng datos sa paglaki ng snow ring octopus. Kapatid na Feng, si Captain Liu Uncle ay nakalabas na mula sa detention center. Nagsasalita ka ng masama tungkol sa iyo sa buong isla. Hindi ba dapat siyang maparusahan? Sabi nila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maaari lang siyang ma-detain ng 15 araw. Si Zhao Fugi ay gusto lang mag-iwan ng isang piyesa sa labas. Totoo nga, noong gabing iyon, si Kapitan Liu at ang ilang mga estranghero ay lumitaw malapit sa base. Ipinapakita ng surveillance na sila ay naglalakad sa labas ng pader. Parang may pinagmamasdan. Sana hindi sila muling magdulot ng gulo. Nakatingin ako sa screen ng surveillance. Bigla kong napansin ang isang detalye. 750,550. Yung mga estrangerong nakasuot at kumikilos. Parang hindi sila lokal na mangingisda, kundi mga profesional na teknikal na tauhan. Agad na nagpalakas ng seguridad, lalo na sa breeding area ng snow ring octopus. 24 oras na walang tigil na monitoring. Kinabukasan ng umaga, sinasadya kong magpakita sa pamilihan ng seafood sa isla para makakuha ng impormasyon. Boss Lin, mag-ingat ka. Tito Liu, may kakaiba sa pagbabalik niya. Mukhang may sumusuporta sa kanya. Sino siya? Sabi nila si Zhao Fugi. May mga koneksyon sa loob ng bilangguan.
na sinasabing tutulungan siyang makabawi. Yung mga taong iyon ay hindi basta-basta. Mukhang mga industrial officer sila. Mukhang kahit nasa bilangguan si Zhao Fugi, hindi pa rin siya nawawala ng balak. Gusto pa ring magnakaw ng aking kumpletong teknolohiya. Sa pamamagitan ni Kapitan Liu. Mula ngayon, ako ang tanging responsable sa paghahanda ng nutrient solution para sa snow ring octopus. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa silid ng paghahanda. Kuya Feng, masyado kang napapagod sa ganito. Hindi ito tungkol sa pagkapagod. Kailangan talagang ganito. Ang formula ng nutrient solution ay ang aming buhay. Hindi pwedeng magkamali kahit kaunti lang. Narinig mo na ba? Na-lock ng boss ang pinakamahalagang formula ng nutrient solution. Sa loob ng safe sa opisina. Totoo nga. Sa hating gabi ng 3 araw, dala ni Captain Liu Uncle ang ilang mga tao. Pumasok ang mga propesyonal sa base. Nilampasan nila ang mga surveillance sa paligid. Gumamit ng mga propesyonal na kagamitan upang isdisable ang alarm system. Diretso sa aking opisina. Ginamit ni Kapitan Liu ang teknolohiya upang buksan ang safe gamit ang lockpick. Excited na kinuha ang mga dokumento sa loob. Lin Feng, bakit ka nandito? Akala mo hindi kita mamumonitor. Mula ng unang araw kang dumating sa isla. Alam ko nang hindi maganda ang intensyon mo. Ito ay pek. Akala mo ilalagay ko ang totoong resipe sa locker. Ang tunay na resipe ay nasa isip ko lang. Tio Liu, noong nakaraan, nagnakaw ka lang ng teknolohiya. Ngayon, may dala ka pang propesyonal na koponan para sa pagnanakaw. Sapat na to para makulong ka ng ilang taon. Dumating agad ang tiyuhin. At dinala ang lahat. Matapos ang interogasyon, ipinaalam ni Kapitan Liu ang lahat. Nalaman namin na si Zhao Fugi ay nasa bilangguan. Sa pamamagitan ng koneksyon, nakipag-ugnayan siya sa isang underground na grupo ng teknikal na palitan. Nangakong kung makukuha nila ang buong resipe, bigyan nila sila ng 2 milyon. Ang grupong ito ay nakatuon sa mga aktibidad ng industriyang spiya. Propesyonal na paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, nahulog ako sa aking sariling bitag. Tiyo, hinanap ang ugat ng problema. Zhao Fu, ang tiyuhin ay hinanap ang ugat ng problema. Si Liuxu ay may mga puso sa bawat sulok sa loob ng 5 taon. Tiyuhin Liu, ang hukom ay hinanap ang ugat ng problema. Mahuhuli ang buong grupo sa isang salakayan. Mahuhuli ang buong grupo sa isang salakayan, Enero 1, 2022. Dahil dito, pinalawig ang sentensya ni Zhao Fugi, Enero 1, 2022. Dahil dito, tumaas ang sentensya ni Zhao Fugi. Mula sa orihinal na 3 taon hanggang 10 taon. Si Kapitan Liu Shu bilang muling nagkasala, ay nahatulan ng 5 taon. Matapos kumalat ang balita, wala nang naglakas loob sa isla na mag-isip ng masama sa aking kakayahan. Yung mga kasama kong nangingisda, mas masigasig ang mga miyembro ng koponan. Natatakot na mawala ang mahirap na nakuha na trabaho. Lin Feng, maganda ang pagkakahawak mo sa pagkakataong ito. Ngayon, alam na ng buong industriya na mas mahigpit ang iyong teknikal na proteksyon. Ginoong Chen, huwag mawala ng pag-iingat sa mga tao. Ngunit ang pinakamahalaga ay dapat nating gawing perpekto ang produkto. Upang kahit na nakawin ng iba, hindi nila ito maulit na may teknolohiya. Magandang sinabi. Sa susunod na buwan, mayroong mas malaking summit ng industriya ng dagat sa kabisera. Naghahanda akong dalhin ka para magpakita. CJ, pero bago yan. Gusto kong ayusin ang isang bagay. Anong bagay? Panahon na para muling itakda ang mga patakaran sa pangingisda sa pulo na ito. Kinabukasan, tinipon ko ang lahat ng mga mangingisda at mga nagbebenta ng mga lamang dagat. Sa pinakamalaking daungan sa isla, nang kumalat ang balita, halos lahat ng tao sa isla ay dumating. Puno ang buong daungan ng mga tao. Nakatayo ako sa isang mataas na plataporma at tinitingnan ang mga tao sa ibaba. Sa mga taong ito, may mga nagpalabas sa akin gamit ang pangisda. May mga nakatingin lang ng malamig. At mayroon ding mga katulad ni Xiao Chen na tumulong sa oras ng pangangailangan. Nagsalita ako. Mga kaibigan, ang dahilan kung bakit kayo narito ngayon ay upang pag-usapan ang mga patakaran sa pangingisda sa hinaharap ng pulo na ito. Sa mga nakaraang taon, ang paraan ng pangingisda sa isla ay sobrang magaspang.
para kumita ng mas marami. Walang pakialam sa ekolohiya ng dagat. Nagpapalayok at nag-iisda ng husto. Kung magpapatuloy pa ito, hindi magtatagal. Ang bahaging ito ng dagat ay tuluyang masisira. Magandang sinabi, Boss Lin, kami mga ninuno. Ay ganito na ang pangingisda. Hindi ba't hindi kami pwedeng magutom? Hindi pwedeng magutom. Hindi ko sinabing huwag kayong mangisda. Kundi kailangan ng siyentipikong pangingisda. Mula ngayon, sino mang nais makipagtulungan sa akin, ay dapat sumunod sa 3 alituntunin. Una, bawal manghuli ng mga inahing isda na may mga itlog sa panahon ng pag-aanak. Pangalawa, bawal gumamit ng mga mapanirang kagamitan sa pangingisda, tulad ng kuryente, pagsabog at mga panghuli na hindi makatawid. Pangatlo, bawat huli ay dapat ayon sa kwota. Hindi dapat lumampas. Masyadong mahigpit ang patakarang ito. Paano kami kikita? Kikita. Kumita ba kayo kasama si Zhao Fugi? Inutusan kayo na hulihin ang Xueview. Ano nangyari? Bumagsak ang base. Wala kayong ibang mapupuntahan. Bagamat mahigpit ang aking mga patakaran, tinitiyak kong mas mataas ang presyo ng pagbili kaysa sa presyo sa merkado ng 20%. Sa mga sumusunod sa patakaran, una akong tatanggap ng mga produkto at mayroon pang dibidendo sa katapusan ng taon. Hindi sumusunod. Wala akong tinatanggap na isda. Naging tahimik ang tao. Naniniwala ako kay Kuya Feng. Sa isang buwang kasama si Kuya Feng, mas marami akong kinita kaysa sa nakaraang 6 na buwan. At tinuruan ni Kuya Feng na ang pamantayang pangingisda ay hindi nakakapagod. Madaling ibenta ang mga produkto. Totoo ang sinasabi ni Boss Lin. Talagang makakasiguro na mas mataas ang presyo ng pagbili ng 20%. Nandito ako, si Chen Yuanhang, Ginoong Chen. Maaari akong maging saksi. Mga kaibigan, 20 taon na akong nagtatrabaho sa industriya ng seafood. Nakakita na ako ng napakaraming paraan ng pagsasamantala. Ang iniharap ni Boss Lin ay napapanatili. Pamamaraan ng pangingisda ay ang pangmatagalang solusyon. At maaari kong garantiya na ayon sa mga patakaran ni Ginoong Lin, hindi tayo magkakaroon ng problema sa benta. Ayos. Sino ang handang pumirma ngayon? Maaaring magsimula ng supply bukas. Ayaw ko. Hindi ko rin pipilitin. Pero pagkatapos ng 3 buwan, kapag nakita ninyo ang mga pumirma na kumikita ng malaki, huwag kayong magsisisi. Huwag kayong magsisisi. Pumirma ako. Lin Feng, ang galing ng galaw mo sa larong ito. Hindi lang ikaw ang may kontrol sa supply. Nagtatag ka rin ng pamantayan sa industriya. Nagsimula pa lang ito. Kapag naging maayos na ang aking modelo, ilalawak ito sa buong baybayin. Sa susunod na 2 linggo, yung mga nakipag-ugnayan na panghuli, sumusunod sa aking mga hinihingi sa siyentipikong panghuli. Noon ay hindi pa sila sanay. Natatakot sa dami ng mga patakaran. Nangangapa. Pero nung nakuha nila ang unang bayad, nawala na ang lahat ng reklamo. Hindi lang mas mataas ang presyo kaysa dati. At dahil maganda ang kalidad ng mga produkto, nagbigay pa ako ng karagdagang gantimpala. Nagselos ang mga taong hindi nakapirma at nagmadaling humiling na makasali. Sabi ni Pung Jie, kailangan dumaan sa 3 buwang standardized na pagsusuri. Ang hindi pumasa ay hindi pipirmahan. Habang ang lahat ay tila maayos, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Boss Lin, may nangyari. May nagbebenta sa merkado ng eksaktong kapareho ng iyong snow ring octopus. At mas mababa pa ang presyo ng 3%. Kailan nangyari ito? Sa mga nakaraang araw. Sinasabi ng kabilang panig na mayroon din silang teknolohiya sa pagpaparami. At sinasabi pa nilang ang iyong produkto ay overpriced. Ngayon, maraming kliyente ang lumipat sa kanila. Nakita mo na ba ang produkto ng kabilang panig? Nakita ko na. Talagang kamukha ng sa iyo ang itsura. Pero palagi akong may pakiramdam na may mali. Boss Son, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, naniniwala ako. Kaya't huwag kumilos. Magpatuloy sa pagmamasid. Yung mga kargamento, hindi aabot ng 1 linggo. Baka may tao talagang nakapag-decode ng iyong teknolohiya. Impossible. Kahit na makuha ang kumpletong plano at kagamitan. Kung wala ang aking formula ng nutrisyon, ang snow ring na octopus ay mabubuhay ng 7 araw sa pinakamarami. Mukhang may tao na namang gustong magmadali. Gamit ang ligaw na snow ring na octopus. Nagpapanggap na artipisyal na pinalaki. Ang ligaw kahit na mura, ngunit naglalaman ng neurotoxin.
Kapag kinain, magkakaroon ng malaking problema. Hindi ba't maaaring magdulot ito ng kamatayan? Kaya kailangan nating magmadali. Bago pa man mangyari ang insidente, dapat nating mahuli ang utak sa likod nito. Professor Lai, tulungan mo akong imbestigahan ang merkado. Kung saan nanggagaling ang mga peke na iyon. Mas mabilis, mas mabuti. Kapatid na Feng, nakita ko ang isang dayuhang bangka ng pangingisda. Palagi itong dumarating sa madilim na gabi. Palagi nitong dinadala ang mga kahon ng isda. Ngayon gabi, pupunta tayo para makipagkita sa kanila. Sa hating gabi, 11:00, ako at si Xiao Chen ay nagtatago sa madilim na bahagi ng pantalan. Tama nga. Yung bangka ng mangingisda mula sa ibang lugar ay tahimik na umabot sa dalampasigan. Ilang anino ang bumaba mula sa bangka. Nagdadala ng mga kahon na may nakasulat na buhay na seafood. Tahimik kong kinuha ang larawan. Pagkatapos ay sinundan ko sila hanggang sa isang abandonadong warehouse. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko na ang loob ay puno ng mga simpleng kahon para sa mga hayop. Dozens ng snow octopus ang nakasiksik sa makipot na espasyo. Malabo ang kalidad ng tubig. Maganda itong batch ng wild. Agad na lagyan ng label. Bukas ng umaga, ipadadala na sa kabisera. May sariling katangian ang mga wild na ito. Paano kung 3 tao ang kakain nito? Anong ikatatakot natin? Ang nilalagay natin ay label mula sa base ni Lin Feng. Kung may mangyari, siya ang sisihin. Basta kumita, tatakas na. Sino ang makakapag-imbestiga sa atin? Old Wang. Talagang maganda ang kargamentong ito. Mas mabuti ito kaysa sa huling batch. Akala ni Lin Feng na nahuli na si Captain Liu. Wala nang alalahanin. Saan niya alam? Ang mga likas na yaman dito sa isla. Kahit nakapikit ako, mahahanap ko. Hintayin natin na makarating ang mga paninda sa Beijing. Para mapalabas ang masamang pangalan ni Lin Feng. At saka tayo makakakuha ng pagkakataon. Nasakupin ang kanyang merkado. Si Boss Zhao ay nasa bilangguan. Matagal na niyang inayos ang mga hakbang. Ngayon, hindi lang niya sisirain ang reputasyon niya, kundi ipapasa pa siya sa kaso. Napakagaling. Kapag bumaho na ang pangalan ni Lin Feng, ilalabas natin ang sarili nating brand. Sa oras na iyon, buong merkado. Lahat ito ay atin. Agad na ipadala ang lokasyon at recording kay Professor Li at Tio. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang mga sasakyan ng pulis at ng ahensya ng pangangalaga sa dagat. Habang ang grupo ay abala sa pagbibilang ng pera sa bodega, nahuli ng tiyuhin ang mahigit 300 mga ligaw na octopus na may puting singsing at malaking bilang ng mga peking, label ng base at mga sertipiko ng quarantine. Nagtatrabaho lang kami ng normal. Bakit kayo nang huli? Nagtatrabaho ng normal. Ang mga ligaw na octopus na ito. Sa loob ng katawan, ang antas ng neurotoxin ay sobra sa 10 beses. Isang piraso lang ay sapat na para makasakit ng isang adulto na nakatira mag-isa sa ospital. Kayo, ito ay isang planong pagnanakaw at pagpatay. Ang mga otoridad ay nasa warehouse pa rin. Nakuha nila si Zhao Fugi mula sa bilangguan. Ipinalabas na liham ng utos. Tiyak ang ebidensya. Mabilis na kumalat ang kaso. Naging malaking iskandalo sa industriya. Sa kabisera na ang usapan. Ang mga peke na produkto ay agad na binalik. Sa kabutihang palad, napansin agad. Wala pang nakain ng hindi tama. Boss Lin, salamat sa paalala mo. Huwag magmadali sa pagkilos. Ngayon, yung mga restaurant na lumipat sa mga produktong hindi opisyal ay nasuri at naituwid na ng mga kaugnay na ahensya. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang aking reputasyon ay hindi bumaba kundi tumaas. Alam ng lahat sa industriya na ang snow ring octopus ni Lin Feng ay ang tanging ligtas at maaasahang tatak. Ang anumang peking produkto ay hindi maaaring kainin. Ang mga order ay dumating na parang niebe. Kailangan kong palawakin muli ang sukat ng base. Isang buwan mamaya, pangkalahatang industriya ng dagat ng kabisera. Ang summit ay naganap ayon sa schedule. Sa pagkakataong ito, ako bilang isang espesyal na panauhin ay nagbigay ng pangunahing talumpati tungkol sa napapanatiling aquaculture. Hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa ekolohiya. Ito rin ang tanging paraan para sa industriya ng karagatan ng ating Dragon Country na makapasok sa mundo. Ito rin ang tanging paraan para sa industriya ng karagatan ng ating Dragon Country na makapasok sa mundo. Matapos ang talumpati, maraming mga
Internasyonal na grupo ng karagatan ang lumapit sa akin para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Handang mamuhunan ng daan-daang milyong yuan upang magkakasamang paunlarin ang teknolohiya ng deep sea aquaculture. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana sa labas ng bulwagan. Tumingin sa masiglang tanawin ng kabisera sa gabi. Naisip ko ang 1 taon na ang nakalipas. Noong itinaboy ako ng pangisdaan mula sa pantalan. At wala nang ibang mapuntahan. Lin Feng, binabati kita. Mula sa isang cute na bata hanggang sa isang mayamang Diyos ng karagatan. 1 taon lang ang kailangan mo. Ginoong Chen, ito ay hindi ang katapusan. Kundi simula, ang aking layunin ay upang ang lahat ng mangingisda sa baybayin ay makapagkaroon ng magandang buhay at ang malalim na dagat ng Dragon Country ay maging nangunguna sa teknolohiya ng aquaculture sa buong mundo. Naniniwala akong kaya mo ito. Kuya Feng, magandang balita. May 50 grupo ng mga mangingisda sa isla na nag-apply para sumali sa ating sistema ng kooperasyon. May 3 kumpanya mula sa ibang lalawigan na gustong matutunan ang iyong modelo. Sabihin mo sa kanila, basta sumunod sa mga patakaran. Malugod kong tinatanggap. Ipinutol ang tawag. Tumingin ako sa malayo sa kalangitan. Yung pulo na dati akong pinalayas. Ngayon ay naging simula ng aking karera. At yung mga dati akong nilait ay nasa bilangguan na. O di kaya'y magmakaawa kang makipagtulungan sa akin. Sa huli, kailangan pa rin ng lakas para manalo. Tito. Kapitan Liu, magmuni-muni kayo ng maayos sa kulungan. Sa mundong ito, hindi na magbibigay pa. Ito na ang inyong pangalawang pagkakataon.